of noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa RH. Oras sa buong Pilipinas, 9 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo Pilipinas? Only winter. Ako po si Milky Rigunan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Since it's been here. Ngayon pong, huling araw sa buwan ng Mayo. Napakabilis ng panahon. Here comes the sun. Kumusta ang sumweldo nung araw po ng Biyernes? Alright. May mga natira pa ba? O pinambayad na sa iba't ibang mga bayarin ho natin? Lagi ko nga sinasabi at kinukumusta yung sahod ng ating mga manggagawa. Okay lang ho yan. At least may pambayad ho tayo. Ang mahirap po yung mga walang trabaho ngayon dahil napakahirap ng buhay, mataas ang presyo ng lahat ng mga pangunahing bilihin. Here comes the sun. At kumusta sa mga naapektuhan ng bagyong Domeng? Ayon po sa Pag-asa ay palabas na hopefully bukas itong bagyo. Pero ang sabi ay magsisimula ng habagat season ayon sa Pag-asa. Ibig sabihin papunta na ho tayo sa panahon ng tag-ulan. Kaya kinakalampag ko ulit ang mga concerned government agencies, MMDA, DPWH, higit sa lahat ay yung mga local government units na maglinis na ho tayo ng ating mga estero para maiwasan po ang problema sa mga pagbaha kapag panahon na po ng tag-ulan. Kamusta naman si nanay at si tatay? Nakabili na ho ba kayo ng school uniform, ng mga school supply? At higit sa lahat, na-enroll nyo na ho ba ang inyong mga anak? That I see. Napakataas ho ng matrikula ngayon lalo na po sa mga pribadong paaralan. It seems like At this week ay ilulungsad na ng Department of Education, I'm sure pupunta, Education Secretary Sani Angara sa mga balik eskwela program ng DepEd. Kabilang ho dyan yung mga paglilinis sa ilang mga pampublikong paaralan. Ayan na yung mga kabataan ho natin ngayon na lubos-lubusin nyo na comes the sun. ang paglalaro ng inyo pong mga computer. Alright. Pagpupuyat. Pero sa pasukan ipangako nyo sa amin bilang mga magulang mag-aaral kayo ng mabuti. Dahil napakamahal po ng matrikula, kung alam lang ng ating mga kabataan. Kaya ito araw-araw sinasabi ko sa aking mga anak, lalo na yung anak kong nag-aaral na lang. Kasi yung panganay ko, sa awa ho ng Panginoon ay natapos na ng kolehiyo. Yung bunso ko na lamang po ang aking pinag-aaral. Ang lagi kong sinasabi, pagbutihin ang pag-aaral, marami ho sa mga kabataan ngayon, hirap na makapasok ho sa paaralan. Ang kanilang magulang iginagapang ang kanilang pag-aaral, hindi lamang ho alam yan ng ating mga kabataan. Kaya dapat ay sulitin ho natin yung mga batang nakikinig ngayon.
Habang kayo po ay meron pang nagpapaaral sa inyo, ay mag-aral ho kayo ng mabuti para po yan sa inyong kinabukasan. RHTV Pakipalitan, ako po si Mil Krigunan at tapos na ang programa ni Let Narciso. At mamaya, napag-uusapan ko ang kabataan. Mamaya makakausap natin ang kinatawan ng Kabataan Party List sa Kamara. At siya po ngayon ang isa ho sa House Trial Spokesperson. Isa ho sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay po ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong nga ang tanong ng ating mga kababayan, matutuloy ba? Matutuloy ba yung sinasabi ni House, si Senate President, Cayetano, na July 6 daw ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang sabi po nung mga miyembro ng House Prosecution Team, napakatagal nung July 6, dapat forthwith, agad-agad. Nung naipasa po ito ng Kamara sa plenaryo yung impeachment proceedings, resulta ng mga pagdinig ng House Justice Committee, mas mataas noong nakalipas na 19 Congress. Ibig sabihin karamihan sa atin pong mga mambabatas pumabor na ito po ay dapat ng litisin sa Senate Impeachment Court. At habang naghihintay po tayo ng impeachment trial, may mga survey, may mga panawagan din ang maraming mga grupo. Grupo ho ng mga profesional, abogado, mga kabataan din, mga ordinaryong mamayan at civic groups na sana ay masimulan ang impeachment trial at marinig ho natin ang panig ni Vice President Sara Duterte. At sana naman itong mga resulta ng survey na ito at panawagan na ito'y makita ho ng ating mga senador para simulan sana ng mas maaga ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. At pakiusap ko sa mga botante natin. Ayan, nakita nyo na po ang example na dapat to'y aralin ho natin ng maayos ang mga iboboto ho natin sa pamahalaan. Kung kayo lamang po ay nagpupunta at nanonood ho o dumadalo sa plenary session, bukas naman ho bukas ho ang Kamara at Senado, pwede ho kayong pumasok. Ako po ay matagal na nag-cover sa Senado at talaga namang nakaka-proud yung ilan pong magagaling ho nating mga senador. Pero ngayon ako ay nagko-cover na po sa Kamara at nanonood na lamang ho ako na maganap ngayon sa Senado. Abay, nag-uusap kami ng mga kaibigan kong nasa Senado pa rin na anyari sa mga kino-cover ninyo. Na napakaliit na bagay o kaya naman po ay nagsisilbi rin ho itong parang humor sa ilan ho natin mga kababayan, pero titignan ho natin nakalulungkot ang performance ng Senado sa ngayon. At sana maayos po yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. At gawing prioridad, ano po ba ang inyong priority ngayon? Pagbuhay sa investigasyon ulit sa flood control? Ito po ay nasa Office of the Ombudsman na. At ito po ay ongoing na ang investigasyon. Ang dapat maging prioridad ay matagal na pong hinihintay ng taong bayan ang panig ni Vice President Sara Duterte. Papaano po mapapakinggan yan? Sa pamagitan ng pag-convene sa Senate Impeachment Court. Sana po ay sa lalong madaling panahon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at nag-ingat po yung mga kababayan ho nating nakararanas pa rin ng mga pag-ulan. At sa mga motorista ho natin, maganda ang daloy ng traffic along EDSA, both lanes, north at southbound lanes. Ingat po sa inyong pagmamaneho. At sa pagpapatuloy ng isyong pabayan, makakausap po natin via Zoom ang kinatawan ng Kabataan Party List at isa ho sa mga trial spokesperson ng Kamara, Representative Rene Co. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, ako po si Mil Kirigunan at sa may mga lakad. 8:18 ng umaga, yan po ang ating oras at magbabalik po ang isyong pambayan.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit wala maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pambayan! Pilipinas, ang oras 8:22 ng umaga. Ako pa rin ho si Milk Rigunan. Samahan po ninyo sa Isyong Pambayan hanggang alas 9. Uy, maraming salamat sa mga taga-DCBB na nakatune in. Lalong-lalo ng aking kumpareng Orly Trinidad. Nakamakailan ay nag-champion sa golf tournament. Magandang umaga, paring Orly. At sa lahat ng mga taga-DCBB. Dapat totoo.
Pag-usapan ho natin ang napakarami hong ganap sa atin pong bansa, especially ang impeachment trial na napipintong sanang masimulan kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya po natin via Zoom ang kinatawan ng Kabataan Party List at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Representative Rene Co. Kong Rene, magandang umaga. Welcome pong muli sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, Ma'am Milky. Maraming salamat sa invitation. Happy Sunday. Happy Sundays. Nako, sorry, nagising kita at mukhang may sipong ka yata eh. Oo nga eh. Sana wag tayo may sakit lahat tayo. Nako, mahal magkasakit, Kong Rene. Unang-una, kamusta ang paghahanda ng impeachment House Prosecution team dito sa nalalapit na impeachment trial against the Vice President? Tuloy-tuloy po ang paghahanda. So, meron na pong hatian yung mga prosecutors ng articles of impeachment. Meron ng mga focus group discussions at paghahanda bawat article na ginagawa. And syempre, tuloy-tuloy din yung pagsasanay sa pagsalang sa mga mock trials, pagsalang sa paano magtatanong sa mga witnesses, paano lay down ng evidence. Lahat po yan para yung mga nagsimula bilang citizens complaints ay magtuloy-tuloy bilang mga ililay down sa paglilitis po talaga come July. July 6, parang napakatagal nung Kong Rene, no? Ang sabi nga ng mga kasamahan mo sa Makabayan, sina Congresswoman Sara Elago, Congressman Antonio Tino, dapat forthwith. Bakit naman July 6 pa? Honestly, wala pa tayong calendar na nakukuha. Wala pa rin din tayong breakdown or explanation kung bakit. Pero sa atin, pareho din yung pananaw natin na ang nakalagay sa Constitution forthwith. And so gusto natin na yung matagal na taon na hinihintay ng taong bayan, hindi pa dapat dinedelay pa. So, naghihintay tayo ng official advice hanggang ngayon. Pero ang panawagan ng mamamayan naman ay simulan na sa pinakakagyat yung schedule ng paglilitis. Sa lalong madaling panahon kasi based on the survey na rin, may mga ginagawang mga kumbaga ay survey pananaw ng mga ordinaryo nating mga kababayan, karamihan gusto nang marinig ang panig ng Vice Presidente at masimulan na ang impeachment trial. Hindi ba po ito Yes po. ito po ay nagbibigay ba ng inspirasyon sa House Prosecution Panel na, teka muna, baka nakukuha na natin ang pulso ng taong bayan na kumbaga ay panawagan din sa Senado na bilis-bilisan ang pagsisimula ng paglilitis? Inspiration and challenge po ang mga ratings na ito. Dahil alam naman po natin, taon na since nagsimula yung pagbukas ng mga aligasyon na ito at hanggang ngayon wala pa rin sagot. Natural lang sa mamamayan na kung ganito kalaki yung sinasabing nanakaw, kinurakot, di dapat sagutin kung saan napunta. 3 taon na at wala pa rin. Puro procedural or technicalities yung explanations or even answers na nanggagaling sa kampo ni VP Sara. Kaya po itong paglilitis, kahit yung mga supporters ni VP Sara inaabangan din, at dapat abangan siya. Dahil sa punot dulo naman, kung may depensa si VP Sara, dito po yung last avenue para ilatag niya po ito. At ito naman po din yung nakalagay sa konstitusyon. Pag sinabi natin proseso ng pananagutan, hindi dapat may iilan dyan na excluded. Bagkus, yung pinakamataas na opisyales, dapat nakasalang dito. And hindi lang sinusunod, pero binibigyan ng pinakamalawak na spasyo para sa due process, at yung proseso ng pag-iisa-isa ng ebidensya. Congresswoman Rene, ang sabi mo nga at kinumpirma rin ito ni Congresswoman Jervil Luistro, may mga assignments na, may mga mock trials. Paano ba ginagawa yung mock trial para ho dun sa ilan natin mga kababayan na hindi po masyadong naiintindihan? Ano ba yung parang mini trial kunyari? Halimbawa nakaharap na kayo sa impeachment court?
simulation po yung Simulation. nangyayari. So, siguro alam to ng ilang mga kabataan nating may Model Congress or nagmo-Model United Nations. Meron ng mga rules or specifically yung prosecution panel, ina-assume na nila na sila na yung dedepensa ng articles of impeachment. Merong mga uupo na magsisilbing senator judges kunwari. No? Magtatanong-tanong sa prosecution panel pagkatapos nilang presentahin yung ebidensya nila or kaya magtanong sa mga witnesses na nakasala. Sa gantong paraan, nahahanda yung mga senator ay yung prosecution panel natin anong klaseng mga tanong yung pwedeng itanong, paano sagutin, paano mag-isip ng sagot ng mabilisan, no? At sa punot dulo, paano ba in the best way possible napapalitaw yung esensya ng articles of impeachment dahil hindi po madali siya. May limited time na dapat na-capture mo na yung essence ng argument. Dapat tagos siya agad. Hindi lang sa senator judges, pero sa publiko. So, kailangang balansehin yun. At sa araw-araw na practice at pagsasanay, dito po natin napapalabas yung ano yung arguments. And syempre, at the end of the day, paano siya naiintindihan ng pinakamarami? Yun ang pinaka, yung kumbaga ay may impact agad, di ba? Yung pag narinig mo yung paliwanag, teka nga, mukhang totoo. Di ba? Mapapag-isip ka. Halimbawang isa kang ordinaryong mamaya na sumusubaybay sa Senate impeachment trial. Halimbawa, Congresswoman Rene, sabi mo nga inihahanda na, nagpa-practice na sa mamagitan ng mga mock trials at kung ano-ano pa. Meron na ba tayong idea kung sino yung mga pwedeng ipresenta ng House Prosecution Panel sa sandaling magsimula ng impeachment trial? At ito po ba ay yung mga pangbulaga agad? Yung kumbaga ay merong mabilis na impact. Halimbawa, yung ipipresenta natin mga witness dyan po sa paglilitis. Hindi ko po masasabi na bulaga yung mangyayari dahil yung ilang mga witnesses po naimbitahan na rin or other karamihan ng mga witnesses. Yun na po yung na-present noong hearings ng House Committee on Justice. Nung naglalatag ng probable cause. So, andyan po sila, si Madriaga, yung mga representatives ng Commission on Audit, yung representatives from the House Legislative Archives para sabihin na yung aspects ng public record, andyan talaga yan. Someone from the AMLC, etc. So lahat po sila naghahanda din tayo kung paano ba itatanong sila para yung sagot tagos agad, sabi niyo nga po. Lalo na for example, dahil nakikita natin, naririnig natin na yung isa sa nagpabigat ng aligasyon ngayong ika-20 Kongreso, yung findings na may 6.7 billion pesos na finlag na inflow-outflow sa bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa na may covered and suspicious transactions. Ang nag-flag ay Anti-Money Laundering Council. At baka hindi po alam ng karamihan kung ano ang Anti-Money Laundering Council. So, kailangan ilatag din sila. Ano sila? Ano ginagawa nila? At syempre, at the end of the day, bakit sa batas, tinatanggap nila yung reports ng mga bangko kung may ganitong suspicious transaction at i-collate nila. Yun ang nahanap nila. May 6.7 billion pesos na covered or suspicious transactions. So lahat po yun ilalatag natin sa paglilitis. Sa kabila ng mga isinumiting SALN na walang cash deposits. Tama ba ako sa pagkakaalala ko dun sa hearing ng impeachment proceedings, Kong Rene? Yes po. Kaya nga, kahit mga accountants daw sinasabi, imposible yung ganong aligasyon, ay yung ganong dalawang
pieces of evidence na on one hand, meron ka ditong government agency. Ang task niya kung may nakitang suspicious no, or kailangan i-note ng bangko, magbibigay siya ng report. Ito total niya lahat yun, it's 6.7 billion pesos. Pero ang ni-report po ni VP Sara sa kanyang mga SALN may 4 taon. Sinabi niya na wala po siyang cash deposits, wala siyang cash on hand. No, ibig sabihin, sa bangko niya o hawak niyang pera, wala talaga. So, paano yun, no? May na-flag kang 6.7 billion pero may ilang mga taon na wala daw na hawak na pera. So, kailangan i-explain po ni VP Sara yon sa paglilitis. Oo, yan ang gusto talaga marinig din ng taong bayan. Bilyones ang na-flag ng AMLAC pero walang cash deposit sa kanyang mga savings account. Yun yung sinasabi po ng AMLAC. Ano po, kung Rene, doon sa mga kumbagay ebidensyang hawak ngayon ng House Prosecution Team, ang masasabi nating pinakamalakas na ipipresenta sa Senate Impeachment Court? Piling ko lahat po ng mga House Prosecution Panel, may iba-iba silang pananawan, yung pinakamabigat, no? For example, sinabi po ni Representative Jokno na para sa kanya, yung mabigat is yung unexplained wealth. Yes. Para naman po sa ilan pa, for example, si Representative Lawrence Defensor, yung kanya is yung death threats. No? Yung on publicly, si VP Sara ay sinabi ko kontrata siya na pumatay ng tao. At yung tao na yun ay yung presidente ng Pilipinas. At nakita yan. Ang Nakita NBI yan, ha? Oo, nang napakarami. Sorry to cut you off, Kong. Pero nakita ho natin lahat yan sa YouTube, paulit-ulit na pinapanood ng ating mga kababayan. Yes po, yung nakikita nating screenshot no na madilim sa kanyang background. Kasi 12 midnight yun eh. At nabulaga din yung mamamayan na may ganong press conference si VP Sara na ang punot dulo ay masasabi nating pagtutuloy ng kultura ng impunidad, no, na paggamit ng dahas para makuha yung interest ng isa. So yun, may ilang tao po na sabi yun yung strongest, pero personal po, yung personal Ayan. Gusto ko makita, gusto ko marinig yung person. Kasi ikaw ay isang batang abogado. Si Kong Rene po ay isang siya po yung pinakabata na kinatawan sa kamera. Narinig kita talagang nag-ano ka tinutulan mo yung sinabi ni... Siyempre nagsabing siya yung pinakabata doon. Si... kinorek ko lang po. Kiko Marsaga? Sa explanation of vote po kasi, minention po ni Representative Barzaga na siya yung pinakabatang mambabatas na present na gustong maglahad ng kanyang punto. Hindi rin po ako yung youngest. Ako po yung pinakabata na babaeng mambabatas. Pero hindi rin po si Representative Barzaga yung pinakabata. Siya po yung ikatlo lang. Yung pinakabata. Daming bata. Ang dami yung bata ngayon sa Kongreso na magagaling. Talaga naman yung kanilang mga posisyon. Ngayon, Kong Rene, bilang isang batang abogado, tingin mo, ano yung pinakamalakas? Ako po, yung confidential and intelligence funds. Sa akin po kasi, pera yan ng bayan. No? Pera ng bayan na hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot kung saan napunta. 612.5 million pesos in total. Kung kinonvert natin yan sa classrooms, 800 classrooms yan. Di sana po yung current very low record ni VP Sara nung dating siyang Secretary of Education, na halos 2,000 classrooms lang yung nagagawa niya sa isang taon compared to other secretaries of education no, na nakaka 4,000, 5,000. Di sana 800 classrooms yung naiambag. Kung ginamit lang yung pera na yon para pantayo nito or pang-renovate nito, no, nakapagbigay serbisyo sana sa kabataan, nag-aaral. No, instead, pumunta po ito sa, hanggang ngayon hindi natin masabi, merong mga ilang usages na nireport po dyan, ito po nasa public records po, no, na ginamit daw to pang leadership training, no. Tapos ang kapartner ay armed forces. So una, medyo na-flag na namin na baka red tagging seminars yung nangyayari, pero ang sinabi po ng armed forces
no, budget nila yung ginamit. Pero sa mga resibo, ang mukha, ang ginamit ay itong confidential and intelligence funds. So ngayon ang tanong, saan talaga siya, saan nagamit? Kung ang mga sinasabi na di-report sa kanya ay hindi naman daw doon napunta. Sana marinig natin yung sagot dahil ang punot dulo po nito, buwis po natin yan eh. Na nagtitiwala tayo na ginamit para sa nakalagay na purpose ng mga government agencies. Ayaw natin na maulit to. No? At ito rin yung paraan para ma-ensure natin na wala ng korupsyon sa gobyerno. Nako, balikan kita kong Rene ha, sa ilan pang mga ganap tungkol dito sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasi merong hinihirit ang ilang miyembro ng mayorya sa Senado na dapat daw ay ipatupad ang remote voting. Mukhang tingin natin dito ay para makaboto ba yung ilang mga senador na hindi makaka-attend ng sesyon dahil hinahanap ng ating batas. Sa pagpapatuloy po niyan ng Isyung Pambayan at sa mga late tuner ng akin pong in-interview ngayong umaga, ang Kinatawan ng Kabataan Party List, isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Congresswoman Rene Co. Sa pagbabalik po ng Isyung Pambayan, Pilipinas ang oras, 8:39. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, Pambayan! Pilipinas, ang oras 8:42 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Cregunan. Samahan po ninyo hanggang 9 at kasama ko ngayon via Zoom ang Kinatawan ng Kabataan Party List at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Congresswoman Rene Co. Kong Rene, ilan ho sa mga panukala ngayon ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc ay ipatupad ang remote voting. Meron nagsabi
Kasi pwedeng sabihin force majeure. Kasi nga daw may mga kung ano-anong mga problema sa ating bansa. Pero tingin ho nung ilan ay may kinalaman sa posible na pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa at maging kay Senator Jingo Estrada na baka malagasan daw po ng 2 boto ang majority kapag ipinatupad na ang botohan sa impeachment trial. Ano po ang posisyon po ninyo dito? Sa ngayon, wala pong dinideklarang emergency that would necessitate o makaka-justify ng pagboto na hindi pisikal na naroon sa mismong plenaryo. Sa punot dulo po yung pinapakita na mga bahagi ng kasaysayan na pwede yon, no? COVID-19. So, ang kondisyon nun, hindi po pwedeng magkasama sa isang room ng matagal yung mga tao dahil baka kung may infected ay magkahawaan po. Diba? Kung naalala natin ang COVID-19. So, yung mga gantong mga panahon, yung kino-contemplate ng rules. At dahil wala pang deklarasyon, no, hindi po maaari na magtuloy-tuloy na lang sa isang setup na pwede yung virtual or online voting. To clarify, no, ito ay hindi pa amendments on the rules of impeachment. Dahil po separate siya, no, may rules, may general rules of the Senate na ga-apply sa kanilang legislative purposes kung sila ay gagawa ng batas, mag-iimbestiga, etc. Pero may separate rules sa pagdaloy, no, ng impeachment trial. Wala pang amendment doon. Syempre, binabantayan natin, pero yung nakasala ngayon ng mga proposals ay para doon sa general rules. Bagamat ganon, nakikita natin na baka mag-set ito ng president. No? So sabihin na, kung napayagan naman sa general rules, bakit hindi natin i-implement for impeachment? Sa atin, kailangan talagang physically present yung ating mga judges. Kailangan physically present yung ating parties. Iba yung nakikita natin, yung mga witnesses, yung mga nagtatanong, sumasagot, hindi lang sa paano nila sinasabi yung kanilang depensa, pero ano yung galaw ng kanilang katawan? Paano yung epekto nun sa boses nila? Lahat yan ma-appreciate nyo po pag physically present kayo. Kasi dito makikita mo yung expression pa lang, 'di ba? Alam mo na yung gusto niyang sabihin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. But anyway, aabangan natin, Kong Rene, kung kailan ba magsisimula ang Senate impeachment trial against the Vice President. Pero bilang kinatawa ng Kabataan Party List, magpapasukan na, baka meron kang mensahe sa ating mga kabataan ngayon, Kong Rene. Sabi ko nga sa intro ko pa lang sa aking programa, bilang isang nanay, nako, mag-aral kayo ng mabuti mga kabataan. Mahal ang matrikula sa ngayon. Sa susunod na linggo, maasahan natin na karamihan ng ating mga high school, elementary na nag-aaral sa public schools ay papasok na. No? Baka maramdaman natin yung hirap, yung init, yung pagod. Pero alalahanin natin, no, na nag-aaral tayo para sa kinabukasan ng sarili, ng pamilya, ng komunidad at ng bayan. So lahat po yan kailangan na hindi lang tayo sama-sama nahubugin. Pero mangyayari yan kung alam natin yung nangyayari at lapat yung mga karanasan natin sa kung anong totoong mga issue ng mamamayan. So, mag-aral tayo ng mabuti and syempre huwag matakot na i-apply yung pag-aaral natin sa ating buhay. Sana po tutukan natin yung mga nangyayari sa kasaysayan natin na natutunghayan natin ngayon at huwag matakot na lumikha ng kasaysayan kabataan. May kulang kang mensahe, Kong Rene. Huwag masyado nagsi-cellphone at nagko-computer. Mag-aral ng mabuti. Nanay na nanay, no? Oo. Tama ang brain rot. Huwag mo na ang brain rot. No? Lock in tayo, kabataan. Yes, ayan. Magandang mensahe ni Congresswoman Reneco. Magandang umaga at salamat sa panayam ngayong umaga. Maraming salamat, Mang Mimiki. Ang kinatawan po ng Kabataan Party List at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Congresswoman Reneco. Yan narinig nyo sa kinatawan ng Kabataan Party List.
Mag-aaral kayo. Sabi siguro ng mga kabataan, ito naman si Manang Milky, oh. Hindi na lang kami pagbigyan, ilang araw na lang, magpapasukan na. Pero isa sa mga binabantayan ho natin ang pagsisimula ng Senate impeachment trial. Ako talaga gusto kong marinig. Gusto ko na siyang marinig talaga. Gusto kong marinig lahat ng paliwanag. Dahil mahirap po kasing magdesisyon o kaya ay humusga kung tayo po ay nakikinig lamang, na ipipresenta lamang ang lahat po ng mga impormasyon ng iisang panig. Gusto ko nating marinig naman yung panig ng Vice President. At yan po ay maipatutupad lamang sa pamagitan ng proper forum at yan po ang Senate impeachment trial. Pero ang panawagang ito ay mas magandang iparating sa Senado na siya hong aaktong hukom dito ho sa kasong isinampa laban sa Vice Presidente. Sana ay wag na hong kung ano pang dramang gagawin. Gampanan ng kanilang tungkulin sa ilalim po ng ating saligang batas. Tama na po ang kaguluhan, sabi nga ni Senator Risa Ontiveros sa isang pahayag ng tumayo sa plenaryo. Ganito na ba kababa ang Senado? Magbabalik po ang Isyung Pambayan at salamat. Marami po ang nakikinig sa atin at nanonood sa umagang ito. Mamaya babatiin ko po kahit ilan pa rin hong mga balita. Oras sa buong Pilipinas, 8:49 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyat. Yung Pambayan!
Pilipinas, ang oras 8:53 ng umaga. Sa ilan pong mga balita makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa buntot ng bagyong Domeng at Habagat. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Typhoon Domeng sa layong 670 kilometers east at Bugso sa Basco, Batanes. Kanina alas 4 na ng umaga. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro. Pagbugso na aabot naman sa 150 kilometers per hour at kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala naman pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa. At kaugnay pa rin ho ng lagay ng ating panahon, opisyal ng idinikla ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season. At ayon po sa Weather Bureau, ang deklarasyon ay batay sa pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at pagbuo ng tropical cyclone sa Philippine Sea. Isa ito sa mga senyales ng nalalapit na panahon ng tagulan, kaya asahan ang paminsan-minsan na hanggang sa madalas na mapag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa atin po mga motorista, mukhang malaki yata ang tapyas sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay po sa pagtaya ng industry sources, naglalaro sa 750 hanggang 850 pesos kada litro ang pwedeng rollback sa diesel, habang 4 to 5 pesos naman kada litro sa presyo ng gasolina. Batay ito sa Min of Platts Singapore foreign exchange rates at shipment costs sa nagdaang linggo. Bukas malalaman po ang pinal na oil price adjustment na nakatakdang i-issue ng Department of Energy at mabibili po natin ang mas murang halaga ng petrolyo sa araw naman ng Martes. At sa atin po mga kabataan, inilungsad na nga ng Department of Education ang 2026 National Oplan Balik Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa darating pong June 8. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, tatakbo ang programa mula June 1 hanggang June 11. Layunin nitong suriin ang kahandaan ng bawat paaralan para pagpasok ng panibagong taong ng ating mga kabataan. Sa buong panahon po ng programa, hindi na muna bibigyan ng administrative work ang mga guro para mapagtuunan nila ng pansin ang paghahanda sa mga silid-aralan. Sa ilalim naman ng isang interagency task force, makatuwiran ng makakatuwang ng DepEd sa implementasyon ng programa ang 16 na ahensya ng gobyerno para matugunan ang lahat ng pangailangan sa paaralan ng buong bansa. At salamat sa mga nanonood na nakikinig sa DCRH, anuman pong mga channel sa inyo pong cable. At syempre sa mga nakikinig sa radyo sa DCRH. Maraming salamat sa mga suki natin, si Mang Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera, Nueva Ecija. Leo Cervantes Havares. Good morning, Milky. Watching from Puerto Princesa City sa Palawan. Ganda umaga rin kay Melo. Oy, maglalaba. Sana matuyo. Sana gumanda na ang lagay ng ating panahon dahil paalis na rin naman ang bagyong Dome. Raul Destacamento, magandang araw man ng Milky. Nagbabadya po ang pag-ulan dito naman sa Sorsogon. Dos maray nga aga dyan po sa area ng Bicol. Salamat, Raul. Jofel Donato Real. Good morning, manang Milky. Uy, from Perth, Australia. Dito naman po ay bumagyo pero mahangin at maulan. Sana po ay nasa mabuting kondisyon kalusugan po ang ating mga kababayan dyan po sa Perth, Australia. Salamat sa iyong panonood, Jofel Donato Real. Randy Antiaga Santisa, magandang umaga at nakikinig daw siya sa DCRH. Anthony Abrenica, maraming salamat at good morning. Sa Tornino Laoay Senior watching from Quezon City. Si Bern Matias, good morning Milky, always listening from Difon, Quirino Province. Kamusta po sa Quirino? Sobrang init pa rin ba kahit may mga pag-ulan na nitong mga nakalipas na araw?
Tristan Wyatt Gulay, magandang umaga. Manang Milky, magandang umaga rin sa'yo, Tristan. Randy Lalalanit, maayong buntag sa tanan, basta't kami po ay solid daw kay Sara, dyan sa area po ng Mindanao. Devilla Lea, hello po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Randy Liala, maayong buntag dito po sa Davao del Sur. Si Ken Pamas, watching naman daw ng RHTV sa Signal. Si Ana Orogo Dumaw, magandang umaga. Manang Milky, watching from Eastwood Residence, Montalban, Rizal. Salamat po sa mga maagang nanonood at nakikinig po sa mga programa sa DZRH ngayon araw po ng Linggo. Jofel Donato Real, maraming salamat Milky at regards din po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Australia, kasama ng aking mga kapatid dyan sa Brisbane at saka sa Sydney. At muli pong aking paalala sa atin pong mga kababayan na mag-ingat ho dahil palabas na ang bagyong Domeng. Pero ayon ho sa Pag-asa ay magre-resulta po ito ng ilan pang pag-ulan sa mga bahagi po ng ating bansa kasama na ang Metro Manila. At paalala sa ating mga kabataan, bilang nanay, ako po ay nakikiusap sa inyong mag-aral ng mabuti. Mahalang matrikula, maawa kayo kay nanay at kay tatay. Lalo na po yung mga araw-araw na pumapasok sa eskwela at sa trabaho. Nagkipagsiksika, nagko-commute, ang agang magising, late nang umuwi sa trabaho. Tapos ang mga anak, ang the best nyong ibibigay sa inyong magulang, mag-aral ng mabuti at magtapos sa inyong kurso. At God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyung Pambayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa mga kababayan ho natin sa iba't ibang paring po ng mundo. At ingat po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Milky Rigunan, magandang umaga sa inyo at salamat po sa pakikinig. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Sumainyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful